A blessed day po sa ating lahat. Magandang araw po. Tayo po ay nasa programang Unlearn Error, Spread the Truth. Mag-aaral po tayo ng series ng Systematic Theology, Bible Course in Systematic Theology. Sama po kayo mga ka-truth seekers. Aral po tayo ng series of Systematic Theology na importanteng maunawaan ng mga sheep ni Lord for spiritual health and growth. Aral po tayo ng Bible Doctrine 1. What is a framework of doctrine? So ito po yung pag-uusapan natin. So ano po ang inaasahan nating matutunan sa Bible Doctrine na ito at sa lesson na ito, mga ka-truth seekers? Ito po, una, ano po ang kahulugan at kahalagahan ng framework of doctrine sa mga sheep ni Lord? Number 2, biblical po ba ang framework of doctrine na ito? Number 3, ano pong uri ng reliyon, Kristiyano at systematic theology ang umiiral sa panahon natin? Number 4, ano pong systematic theology at mga doktrinang dapat inuupuan ng mga Kristiyano for our spiritual health and proper growth? And number 5, ano po ang relevance at summary statement ng Bible Doctrine 1 na pag-aaralan natin ngayon? Aral po tayo. Pag-aaralan po natin sa lesson na ito, kung ano ang ibig sabihin ng framework of doctrine. Ano nga po ba? Ang framework of doctrine ay maihahalin tulad sa skeleton o kalansay o balangkas na mga buto na nagbibigay ng suporta katatagan sa buong Biblia. So, yan po kung paano ang katawan natin na walang skeleton ay nawawalan ng integridad, kawastuan, kasaktuhan ng shape o hubog o itsura. So, ang Biblia na walang framework of doctrine, systematic theology, body of divinity, ay nawawalan ng integridad o kasaktuhan, kaklaruhan ng presentasyon ng doktrina na nakapaloob sa Biblia. Ang Biblia ay libro ng mga salita na naghahayag ng truth. At ang pinag-isa at pinagsama-samang ginawang sistematikong truth na ito mula sa iba't ibang bahagi ng Biblia ay skeleton na nagbibigay ng suporta at katatagan ng mga doktrinang inilatag sa iba't ibang bahagi at iba't ibang talata ng Biblia. Ang punto de vista po ng framework of doctrine ay tumutukoy ito sa body of divinity. At kapag sinabi nating body of divinity, ito sa panahon natin ang tawag dyan ay systematic theology. Number 2 na katanungan, ano po ba ang konsepto or meron po ba na konsepto ng framework of doctrine, body of divinity, systematic theology na naitala sa Biblia? Maganda po itong sagutin. Bagamat wala po na word for word na nakasulat na framework of doctrine, systematic theology o body of divinity sa Biblia, ang konsepto naman ito ay nakaukit sa Biblia. Kaya masasabi natin na yes, mayroon pong konsepto ng framework of doctrine o systematic theology sa Biblia. Matatagpuan po natin to sa Romans 6:17. But God be thanked that you were the servants of sin, but you have obeyed from the heart the form of doctrine. Na noon ikaw ay alipin ng kasalanan, kayong mga Kristiyano. Subalit ngayon, kayo ay sumusunod na nag-uugat mula sa puso nyo, at mula sa doktrina o forma ng doktrina. Ang form na ito sa Greek word ay sa English shape, passion, anyo,
pagkakaayos-ayos o sistematikong pagkakasalansan ng doktrina. So, meron po talagang konsepto. At kung i-considera natin ang teksto ng Romans 6:17, mga ka-truth seekers, ang tinutukoy na form of doctrine o framework of doctrine o systematic theology o body of divinity na inilatag sa kanila sa Romans 6:17 ay ang anyo, paraang, sistematikong pagkakasalasalansan ng kabuuan ng gospel truth. Isa pa pong patunay, 2 Timothy 1:13. Sabi rito, panghawakan ninyo, manatili kayo sa form of sound doctrine. Ano? Ang form naman dito, sa talatang ito, sa Greek word, ay outline o summary, exposition. Katumbas rin naman actually ito ng framework of doctrine, system of the gospel truth o body of the gospel truth o sa panahon natin systematic theology. Sabi dito, panghawakan nyo ang systematic theology which thou hast heard of me, na narinig nyo sa akin na inilatag ko sa inyo. Ano? Jude 1:3, isa pa po. Sabi dito, you should earnestly contend for the faith. Ang faith po rito na dapat na ipaglaban natin, ayon kay Pablo, no? Ayon kay Jude, ay tumutukoy sa framework of doctrine o body of divinity na sa panahon natin ay tinatawag na systematic theology. At dito sa talatang ito sa Jude 1:3, specifically ay tumutukoy sa systematic theology ng common salvation o sa panahon natin ay tinatawag na soteriology, the doctrine of salvation, na kailangan nating ipaglaban, na minsanang nailatag na sa buong Biblia. Jude 1:3. Another question is this, mga ka-truth seeker. Ano po ang kahalagahan ng framework of doctrine, systematic theology, body of divinity sa buhay mo at buhay ko bilang mananampalataya ng Diyos? Malaki po. May 4 na bagay. Ang framework of doctrine, systematic theology, body of divinity ay maihahalin tulad sa isang skeleton, na naipipresenta ng mas wasto at refine ang doktrina ng Biblia kapag may systematic theology. Ang systematic theology ang doktrina na nakakapagrepresenta ng wasto at refined teaching na mula sa Biblia. Kung walang skeleton ng tao, siya ay walang shape, walang itsura, at walang forma, at walang magandang presentasyon ng pagiging siya at pagiging tao niya, ganun din sa usaping doktrina. Kung walang framework of doctrine, systematic theology, body of divinity, ay hindi maipipresenta ang Biblia bilang isang maayos, appropriate, accurate, clear, clean, at refine sa usapin ng mga doktrina ng Biblia. 1 Peter 3:15 po, kundi inyong ariing banal, mga Kristiyano, si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. So, paano daw nating aariing banal si Kristo na Panginoon sa ating puso? Ano ang epekto nito? Ano ang bunga nito? Ito po, lagi kayong maging handa sa pagsagot. Handa na maipresenta ng maayos, klaro, refine ang mga aral at katotohanang nakalatag sa Biblia sa bawat tao na humihingi ng kasagutan sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo, at gawin nyo ito ng may kaamuan at takot. Napakagandang aral, mga kapatid, ka-truth seekers. Number 2, bakit napakahalaga ng systematic theology, framework of doctrine, body of divinity? Katulad ng skeleton, nagbibigay katatagan, estabilidad, ang systematic theology sa doktrina ng Biblia.
So, katulad ng struktura, balangkas ng skeleton, na kinakapitan ng lahat na maliliit na bahagi ng tissue, at skeleton na nagbibigay katatagan at estabilidad sa mga bahagi ng maliliit na tissue at muscles ng katawan natin, na nakakapit sa skeleton. Ganon din ang framework of doctrine, systematic theology, body of divinity. Ito ay kinakapitan, pinagbabasihan ng maliliit na usapin, talata sa Biblia, para ma-interpret natin ng tama ang mga maliliit at malalaking bahagi ng talatang nababasa natin sa Biblia, at sa ganitong paraan ay nagbibigay katatagan ng truth sa buong usapin ng Biblia. Napakaganda po na sinabi sa 1 Thessalonians 5:20 BBE translation, do not make little of the words of the prophets. Huwag niyong maliitin ang mga iniaaral ng mga propeta. 1 Thessalonians 5:21 TPT, subalit kayo ay maging tapat. I-examine ninyo ang bawat aral, saliksikin ninyo, alamin ninyong maigi, mag-self-reflect kayo. At habang nagse-self-reflect kayo, inaaral yung maigi, idaan nyo ito sa test. I-prove nyo, patunayan nyo na yung narinig nyong aral sa iba ay biblical sa pamamagitan ng pagbabalik nyo palagi sa Bible at pagkukumpara nyo sa Bible at paniniwala ninyo na ang final authority ay hindi yung tagapagsilat at tagapagturo, kundi ang final authority ay ang Bible. At pag napatunayan nyo na ito ay truth nearest to the Bible, afterward, sabi ni Pablo, hold tightly. Huwag nyong bibitiwan ito. Mahalin nyo ito. Itago nyo itong katotohanan ito, doktrinang ito sa puso ninyo. At hindi lang yan, i-share natin. 2 Thessalonians 2:15, sabi dito, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us. Palagi kayong manindigan at huwag kayong maging neutral. Para lang hindi masaktan at ma-offend yung kapwa nyo. Panghawakan nyo ang lahat ng teaching at tradisyong biblical that you were taught by us, na tinuro namin sa inyo, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng pangangaral namin by mouth and sa pamamagitan ng letter, written words. Number 3, bakit napakahalaga ng framework of doctrine, systematic theology, body of divinity? Number 3, katulad ito ng skeleton na gumagabay sa healthy teaching and proper life application ng Kristiyano sa kanyang buhay. Kung paanong nakakonekta ang mga tissue at muscles natin sa joints o skeleton para makagalaw ng maayos ang kabuuan ng katawan ng tao, nakakonekta rin ang bawat maliliit at malalaking bahagi ng talata o usapin para sa mas maayos at wasto, klaro na aral at correct life application na naaayon sa kabuuan ng Biblia without contradictions and confusions. 2 Timothy 1:13, ERB translation, bagamat ang ERB po ay hindi masyadong reliable. So, sabi dito, what you have heard me teach is an example of what you should teach. Sabi ni Pablo kay Timoteo, nagme-mentor ako sa iyo, nagtuturo ako sa iyo, tinuturuan kita para ako ay makuhanan mo ng halimbawa kung paano ituro ang truth sa iba. Hindi ka umuupo sa akin para matuto lang. Umuupo ka sa akin para tingnan ang lahat ng kilos at iniaaral ko sa iyo at kung paano ko ito inilalatag sa iyo. At kung paano ko itong ginawa sa iyo, ganito rin ang gawin mo sa iba. Hindi natatapos sa pagtuturo ko lang sa iyo ng Bible doctrine ang doktrina. Dapat pagkatapos kong maituro ito sa iyo,
maging handa ka at maging prepare ka na i-share ito sa iba kung paano kong itinuro ng sistematiko sa iyo. Follow that model of right teaching. Sundan mo ang correct teaching kung paano ko inilatag ang katotohanan. Gawin mo ito ng may pananampalataya at pag-ibig na meron tayo kay Kristo. 2 Timothy 1:13 TPT, mas magandang translation, sabi diyan, allow the healing words, the healthy teaching doctrine you have heard from me to live in you, and make them a model for life as your faith and love for the Lord. Number 4, bakit po napakahalaga ng framework of doctrine, systematic theology, body of divinity. Number 4, katulad ng skeleton, ang systematic theology ay nagpoprotekta sa kung ano lang talaga ang totoong aral ng buong Biblia, ka-truth seekers. Kung paano ang skull, bungo, ay nagpoprotekta sa utak natin, ang ribs ay nagpoprotekta sa puso at baga natin, at ang bawat back ribs o vertebrae na nakakonekta sa spinal cord natin ay pumoprotekta para maging safe ang spinal cord natin. Ka-truth seeker, ganon rin ang framework of doctrines, systematic theology, body of divinity. Ito ang pumoprotekta sa kung ano lang talaga ang nilalaman ng puso, intent, content, context at kaisipan o aral ng kabuuan ng Biblia. At pumoprotekta pati na rin sa puso at isip ng mga mananampalataya laban sa mga maling aral. 2 Timothy 4:2, sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ipangaral mo ang salita, ang tunay at biblical na aral na natutunan mo sa akin, sistematikong aral. Magsikap ka sa kapanahunan, magtiyaga ka, mag-sacrifice ka, magbigay ka ng time, effort, sacrifices, at sa di kapanahunan, sumawata ka, season or out of season, i-rebuke mo ang mga mali ang aral. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 2 Timothy 4:3, sapagkat darating ang panahon ng huling araw na hindi na titiisin ng mga tao ang mga tama at biblical na aral ay hindi na nila uupuan, kundi magkakaroon sila ng tenga, katinang tenga, ay magsisipagbuntun sila at magsisihanap sila ng mga guro, pastor, preacher, teacher na magpapatawa sa kanila kaysa magtuturo ng saktong aral ng Biblia. Maghahanap sila ng pastor, teacher, preacher na mapapaiyak sila kaysa ang hanapin nila ay yung katotohanang magtatama sa mali nilang pananaw. Maghahanap sila ng pastor, preacher, teacher na mapapasaya sila, mapapalundag sila at matatats ang emotion nila kaysa sa truth na kailangan nilang malaman. Dahil sa masasama nilang tita, dahil sa pagiging selfish nila. 2 Timothy 4:4, at ihihiwalay nila sa katotohanan ang aral at doktrinang biblical. At mga ibabaling nila sa katha at mas gugustin nilang makinig sa mga kaaya-ayang aral, ngunit ligaw na doktrina. Mas bibigyan nila ng pansin ang lahat ng klase ng propesiyang patungkol sa last days. Na importante naman, pero wag dagdagan sana. Titus 1:13, ESV translation, this testimony is true. Ang mga itinuturo namin sa inyo, Tito, ay true, sure, biblical na aral ng mga propeta. Therefore, rebuke them sharply. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga natutunan niyo sa amin, ipangaral niyo ang katotohanan, that they may be sound in faith, upang ang mga naliligaw at hindi accurate ang aral
ay maitama at maisaayos ang pananampalataya, aral at doktrina nila, upang sila naligaw ang aral ay matuto at i-embrace rin ng sound faith o healthy teaching para sa healthy spiritual life nila. Another question po, mga ka-truth seeker. Ano pong systematic theology ang nag-ugat sa doktrina ng mga apostol na si Jesus ang foremost chief apostles? Alam niyo po, ang tao ngayon very confused. Dahil libo-libo na po ang reliyon, libo-libo na rin ang iba't ibang klase ng Kristiyano, libo-libo na rin ang mga theology. Hindi na alam ng mga Kristiyano kung paano uriin ang tama at mali. Hindi na nila alam kung saan sila magtitiwala at ang tama at maling aral. Sa araw na ito, mga kapatid, matatapos ang aral na ito na masasala nyo ng tama ang mga inuupaan yung preacher, Bible school, conferences, at iba pang church. Sa dalawang klaseng reliyon, dalawang klaseng Kristiyano, at dalawang klase lang po ang systematic theology. Maraming sasabihin sa akin, Pastor, ang dami-dami ng religion, libo-libo na. Yes, totoo yan. Pero alam niyo ba, mga kapatid, dalawang klase lang ang reliyong umiiral sa mundong ito. Number 1, religion of good work o auto-soteriology. Ito po ay tumutukoy sa grace plus good work saves. Christ plus obedience saves. Faith plus good work saves. Christ plus Mary saves. Grace plus baptism saves. Christ plus church membership saves. And ang dami pa pong maling aral. Number 2 po na klase po ng religion ay religion of God's Word. O tinatawag nating ka-truth seeker na theosoteriology o salvation by grace alone. Ito ay tumutukoy sa grace alone saves. Grasya lamang ang makakapagligtas ng Diyos. Mabuting gawa lamang ang makakapagligtas sa Diyos. Obedience lamang ni Jesus Christ ang tinatanggap ng Diyos na makakapagligtas sa atin. Only the blood of Christ can cleanse us from all our unrighteousness and sins. Only the righteousness of Christ can make us righteous. Only the verdict of God of justification can justify us. No good work, no obedience, no church membership, no baptism, no saints, no one can save us. No religion can save us. So ang tama po na religion ay yung grupo po na ang hawak-hawak ay grace alone saves. Ito po yung religion of God's work. Kung gusto niyo pong maunawaan sino-sino ang nakapaloob sa religion of good works, kung gusto niyo pong maunawaan kung sino-sino po ang nakapaloob sa religion of God's work, aral po tayo, may mentoring po tayo. At doon ko po dinidiscuss kung sino-sino ang grupo na belong sa religion of good work na hindi ino-honor ng Diyos. At yung religion of God's work na biblical at ino-honor ng Diyos. Sino yung mga grupo doon na nakapaloob sa dalawang klaseng religion na to? At dalawang klase lang rin po ang Christian. Nalilito tayo, ang dami naman sa Baptist. Pagpasok mo sa Baptist, ang dami-dami pang iba't ibang klase ng Baptist. At least 22 kinds of Baptist. Pagpasok mo sa Evangelical, ang daming iba-ibang Kristiyano ng Evangelical, ang dami-daming uri ng Pentecostal, merong Full Gospel, merong Pentecostal Oneness, merong Assemblies of God, ang dami-dami. Pagdating mo naman sa Full Gospel, ang daming klase ng Full Gospel. Jesus is Lord, Jesus is King Church, Jesus is our life church, Jesus our Jehovah Church, Jehovah's Church,
Ang dami-dami po. Ano? So, dalawang klase lang po ang Christian para di kayo malito. Ito po ay ang Armenian Christian at ang Calvinistic Christian. May dalawang klase po ng Armenian. Ang unang klase po ng Armenian ay mga grupo na naniniwala sa grace plus work saves o religion of good work at religion of free will salvation. Alam niyo po, nakalista po sa akin dito yung mga grupo na kung sino po ang nakapaloob dito. At ang pangalawang grupo po ay ang pangalawang klase. Yung grupo na naniniwala na grace minus work saves at free will ang salvation. Grace minus work saves. Pero ang salvation nila by free will. Maliligtas ka sa pamamagitan ng sinner's prayer. Maliligtas ka sa pamamagitan ng prayer of acceptance. Maliligtas ka sa pamamagitan ng iba pa, no? Marami pa. So, sino yung nakapaloob dyan? Discuss po natin yan sa mentoring. Lahat po ng magba-Bible School ay pag-aaralan nitong video. Susulat ang mga katanungan at pagkatapos niyo po isulat ang katanungan, mag-i-schedule po tayo ng time para po tayo magkaroon ng mentoring para sa clarification ng inyong mga tanong at para ibigay sa inyo kung sino-sino mga grupo ang nakapaloob sa religion of good work, religion of God's work, sino nakapaloob sa grupo ng dalawang klaseng Christian, Armenian and Calvinist. So yung una Christian, Armenian, ka-truth seeker. Yung pangalawang Christian is Calvinist. Ito yung mga grupo na naniniwala sa grace minus work saves at sovereign will ng Diyos ang nakapagligtas. Hindi free will ng tao, hindi desisyon ng tao, hindi prayer of acceptance ng tao, hindi sinner's prayer ng tao o desisyon ng tao o paglapit ng tao nakapagligtas sa kanya sa Panginoon. Ito yung mga Calvinist na naniniwala na ini-offer ang salvation sa lahat ng makasalanan. Ito yung grupo ng Calvinist na ang salvation is duty paid. Kapag sinabi natin salvation is duty paid, ang salvation po ay nakasalalay sa pananampalataya. At ito po yung grupo ng Calvinist na naniniwala na ang rule of conduct ng isang born again o Kristiyano ay ang Ten Commandments. Sino-sino po ang mga grupo dito? Ito po yung mga grupo ng Kristiyano na hyper-Calvinism of the 17th century, katulad ng Reformed Baptist at mga moderate Calvinists. At ang pangalawang grupo ay ang hyper-Calvinist of the 18th century, katulad ng particular Baptist at iba pang high Calvinist. So, sino ba yung mga naka-involved dito sa hyper-Calvinism of the 17th century? Kasama yung Reformed Baptist Church dyan. Kasama yung Westminster's Confession of Faith naniniwala, Presbyterian. Kasama yung Congregationalist dyan. So, ano naman yung pangalawang grupo ng Calvinist? Ito yung mga grupo na naniniwala sa grace minus work saves. Kaparehas din ng unang grupo ng Calvinist. At naniniwala sa sovereign will salvation na ang tayo maliligtas because of God's sovereign will. Hindi dahil sa desisyon ng tao at hindi dahil sa acceptance mo. Hindi dahil sa prayer of acceptance, sa sinner's prayer mo, kapatid. Naliligtas tayo. It is because God has decided in the past, in eternity past, to elect you and to save you. Ito yung mga Calvinist na naniniwala na ang salvation ay hindi dapat ino-offer. Na kapag ino-offer kasi ay lumalabas na cheap ang Diyos, na parang nagmamakaawa sa makasalanan. Ang trabaho lang ng mga mangangaral at tayong mga mananampalataya is to present the truth, show the truth, tell the truth, share the truth. But do not offer it. Salvation is not duty paid.
Ito yung mga grupo na naniniwala na ang salvation ay hindi nakadepende sa responsibilidad mong manampalataya at duty mong manampalataya. Ito yung mga Calvinist naniniwala na ang rule of conduct ng Kristiyano ay hindi yung Ten Commandments, kundi yung Gospel Law o the Law of Christ. Sana po makawa natin yan. Sino ang mga involved dito sa grupong ito? Ito po yung grupo ng Hyper-Calvinism of the 18th century, katulad ng Particular Baptist at iba pang High Calvinist. May isa pa pong grupo na hindi ko alam kung Calvinist ba o ewan. Ito yung mga dispensationalists na nagkiklaim that they are rightly dividing the word of truth. At sila lang ang nagdi-divide rightly ng doctrine, truth. Pero sa totoo lang mga kapatid, they wrongly divide the truth. May pagka-Calvinist po sila. Naniniwala po sila sa 7 dispensations at tayo ngayon sa panahon ito ay nasa 7th period of dispensation o tinatawag na period of grace. At sa period of grace na to, ay naliligtas ang tao by grace alone. Alam niyo po, ang aral nila, yung mga dispensational list, ay kinuha nila kay John N. Darby. Na naniniwala sa press revelation, dreams, and visions na nag-ooperate pa hanggang ngayon. Sa pagkakatanda ko, nabuo ang 7 dispensations na ito na aral ni J.N. Darby. Nagmula ito sa vision niya, sa dreams yata niya. My goodness! Kaya hindi reliable na Calvinist ang dispensationalist. Bagamat sinasabi nila they are rightly dividing the word of truth. Dalawa lang ang klase ng systematic theology. Marahil nalilito tayo mga kapatid, ang dami namang mga aral, hindi ko na alam kung ano mga aral na ang tama at biblical. Ayon kay Brother Jared Smith, whether it be that of physics, biology, mathematics, philosophy, history, astronomy, botany, geology, name it all, every field of knowledge has its own system, structure, framework. Ganun din ang Biblia. Meron siyang sariling framework, system, body of divinity. Iba't ibang klase ang systematic theologies na nagkakalat ngayon. Libo-libo mga kapatid. Meron ng atheistic theology, Christian theology, modern theology, liberal theology, free will theology, Arminian theology, ang dami-dami po. Pero alam niyo po ba, dalawa lang klase ang systematic theology na umiiral na dapat nating i-classify sa lahat ng preacher, teacher at church na dadaluhan natin. Dalawa lang po ang klase. Arminian systematic theology at Calvinistic systematic theology. Ang Arminian ay iniaaral ang Biblia base sa kanilang sistema ng doktrina na pinaniniwalaan nila. Ang Calvinist ay may iba ring approach dahil iba ang kanilang systematic theology. So, ano naman po ang number 1 problem ngayon sa usapin ng katotohanan o pagkatuto natin? Dahil ang karamihan ng mga pastor, mga ngaral at mga Kristiyano ngayon ay exposed sa iba't ibang literature, Christian website, Christian conferences, Bible schools at iba-ibang churches na dinadaluhan nila. Kaya ang resulta, halo-halo ang aral na natututunan, Calvinism, aral ng Arminianism, dalawang klase lang po ang theology. Kaya ang resulta, katulad ng warning ni Pablo, they are ever learning but never able to come to a knowledge of truth. Sila ay mga nag-aaral at ang daming iniaaral at daming inaaral, pero hindi sila nakakaabot sa talagang pagkatuto ng truth. Sa halip na lumago sa kalaman, na confuse, na deceive, naligaw sa katotohanan.
Tumatanda tayo ng walang natututunan. 2 Timothy 3:7. Kapatid, ganito ka ba? Ang tagal-tagal mo na nakikinig, nag-aaral sa church, pero di mo pa rin maunawaan, di ka natututo, confused ka pa rin, unsettled ka pa rin, at napakarami pa rin katanungang di masagot sa kabuuan ng blueprint, plano, kalooban ng Diyos sa usapin ng buhay mo at pananampalataya mo at pagsunod mo sa Diyos. Isa sa malaking dahilan nito kung bakit confused, unsettled ka, hindi ka lumalago sa blueprint ng Diyos at hindi mo maunawaan ang kabuuan ng plano ng Diyos, malamang ikaw ay nakikinig sa mga mangangaral o pastor na halo-halo ang theology o ang truth na itinuturo, mixture ng Arminian at Calvinistic theology. Masamang resulta ito, mga kapatid. You are in a continual state of confusion. Your heart and mind will remain unsettled. Hindi mo makita kung paano na ang mga detalye ng mabuting balita o truth ay nagkakaugnay-ugnay ayon sa kabuuan ng panukala, plano, disenyo ng katotohanan nakalatag sa buong Biblia. Mga kapatid ko, ka-truth seekers, kung nagnanais ka talagang magkaroon ng pagkatuto, then kailangan mong matutunang maging metikuloso sa pagpili ng Bible teacher, church, Bible school, conferences, website, libro na pinakikinggan, inuupuan, inaaral mo. Bakit, kapatid? Dahil sayang ang effort, time, sacrifices, strength, at wisdom na iginugugol mo sa pakikinig sa mga teaching na scattered, walang direksyon, strike anywhere, at mix up doctrine, ang natututunan mo lang, sayang, sayang. Ito na yung pagkakataon mo na umupo sa hindi halo-halong doktrinang nakakapagbigay confusion, unsettlement, confusion and deception sa puso mo. So, dalawa lang po ang systematic theology. Number 1 po, humanistic theology. I repeat, humanistic theology. Ito po yung worldview. O sa panahon natin, tinatawag na Arminian theology. Ito po yung mga grupo na naniniwala sa grace plus work saves at free will salvation. Ito yung mga grupo na naniniwala sa grace minus work saves, pero naniniwala sila sa free will salvation o salvation o maliligtas ka sa pamamagitan ng decision mo, pananampalataya at pagsisisi mo, at sinner's prayer and prayer of acceptance mo sa Diyos. Ano? Ang pangalawa po na systematic theology ay yung apostolic theology. I repeat, apostolic theology. Ito po yung Christian view, biblical view. O sa panahon natin, ay hindi na siya tinatawag na apostolic theology. Ang tawag na sa kanya ay Calvinistic theology. So, diniscuss na natin yan. Ito yung mga grupo na naniniwala sa grace minus work saves at sovereign will salvation, pre-offer of salvation, duty-paid salvation, 10 Commandments rule of conduct. Ito yung hyper-Calvinism of the 17th century. Ang pangalawang grupo po ng apostolic theology, Calvinistic theology, ay grupo na naniniwala sa grace minus works saves, parehas nung unang grupo, at sovereign will salvation, parehas ng unang grupo ng Calvinist. Dito lang nagkakaiba. Preaching of salvation, hindi ino-offer ang salvation, pinipreach lang. Ang salvation ay hindi duty paid, ang salvation ay God's grace. At ang gospel law, ang rule of law, hindi ang 10 commandments sa katulad ng unang grupo ng Calvinist. Ito yung hyper-Calvinism of the 18th century. Tanong,
Ano po ang systematic theology na closer to the Bible? Alam na namin ngayon, Pastor, na dalawa lang ang klase ng theology. Humanistic theology, apostolic theology, humanistic theology. Sa panahon natin, tinatawag na Arminian theology, apostolic theology, na sa panahon natin, tinatawag na Calvinistic theology. Ano po ang theology na closer to the Bible? Ang inyong lingkod po ay naniniwala ng systematic theology na pinakamalapit sa Biblia at pinakamalapit na aral ng mga apostol ay ang 18th century hyper-Calvinism. Isa sa pinaka-refined at sistematikong teolohiya sa panahon natin. Ito yung framework of doctrine, body of divinity, systematic theology na isinaayos ni John Gill, pastor ng Particular Baptist Church, Hyper-Calvinism of the 18th century. Apostolic teaching. Ano po itong 10 isinaayos ni John Gill na doktrina na pag-aaralan po natin if God willing? Number 1, of God, His Word, His name, His nature, His perfection, and His persons. Number 2, of the internal acts and works of God. Usapin po ito ng God's decree and God's covenant. Number 3, of the external acts and works of God. Isapin naman po ito ng creation, providence, angels, man's sin, and judgment. Mga ka-truth seekers. And number 4, of the grace of Christ. Usapin po ito ng humiliation and exaltation ng ating Panginoong Yesus. Number 5, of the teaching and blessing of the gospel. Usapin po ito ng salvation by grace. And number 6, of the final state of man. Ano nga po ba ang kahatungan ng tao? And number 7, of the duties of man in relation to God. Ano nga ba ang mga responsibilidad ng tao na may kaugnayan sa Diyos? And number 8, of the duties of members in a church religion. Ano ang mga responsibilidad, duties ng isang miyembro ng isang church na kinapapalawan niya? Number 9, of the duties of members in a family relations. Ano ang responsibilidad at duties ng bawat miyembro ng isang pamilya sa labas ng church? Number 10, of the duties of citizens in a national religion. Ano ang responsibilidad, duties ng isang Kristiyano bilang citizen ng Pilipinas o ng isang bansa? Ang 10 ito ay systematic theology, skeleton, structure, framework o truth na nag-ugat at inugat ni John Gill sa Biblia. Relevance warning po sa ating mga nag-aaral ng systematic theology, mga ka-truth seekers ngayon. Ito po ang relevance. Bakit tayo nag-aaral nito? Ng Bible Doctrine 1. Relevance. Romans 16:17. Matinding pakiusap ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma. Pinapamanhid ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan, markahan ninyo, kilalanin ninyo, alamin ninyo yung mga inuupuan ninyo, yung mga binabasa nyong libro, yung mga ginugoogle o website o YouTube na pinanonood nyo, saliksikin nyo, kung ito nga ay nagtuturo ng truth o nagkokos ng division na pagkakabahabahagi na meaning na ililigaw ang bawat isa para humiwalay kay Kristo. Romans 16:18. Sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay na Eve, simple at mga Kristiyanong wala pang alam na gano sa katotohanan. Ano po ang pinupunto ni Pablo sa mga talata ng Romans 16:17-18? Lalo na sa panahon natin, mga kapatid. Ito po yung relevance. Markahan, kilalanin, suriin raw nating maigi ang church, ang website, ang mga libro, ang mga YouTube, TikTok, mga ngaral, Bible school, Bible conferences, literatures na inuupuan natin. Huwag tayong maakit sa mga mapanlinlang nilang pananalita. Huwag niyo silang upuan, huwag niyo silang pag-aksayahan ng effort, time, sacrifices, strength at wisdom niyo.
Ang gandang warning mga kapatid. Dalawa lang klase ang systematic theology na dapat nating inuupuan. Arminian Humanistic Theology or Calvinistic Apostolic Theology. Basta paano ko nga ba malalaman kung ang inuupuan ko is Arminian Theology at Humanistic Theology? At paano ko malalaman kung ang inuupuan ko ay Apostolic Theology o Calvinistic Theology? Kapatid, kung yan ang iyong tanong, ang sarap pong mag-aral. Aral po tayo ng pangalawang lesson, Bible Doctrine 2. Marahil tatanungin ninyo mga kapatid, ano po ba ang mga espesipikong doktrina ng Arminian at ng Calvinist? Aral po tayo sa Bible Doctrine 2. Summary statement po ng ating pinag-aralan sa Bible Doctrine 1, eto po. Pastor, ano ang pwede kong tandaan sa lesson na ito na maitatatak ko sa puso ko at pwede ko rin i-share at i-post sa social media? Ito mga kapatid, our loyalty is to the truth, not to the church. I repeat, our loyalty is to the truth, not to the church. Kapatid, ang sarap mag-aral ng Biblia. At yung gusto pong mag-aral ng online Bible schooling na ito, na series ng Bible Doctrine, mag-comment lang po kayo sa baba. At kapag nag-comment kayo at willing kayo mag-aral, yung transcript po ng buong lesson ay ibibigay sa inyo nasa Google Drive. At meron po itong kaakibat na question na sasagutan ninyo. Napakadali lang naman po na sagutan, kayang-kaya nyo po kasi lahat naman po ng question doon na 10 ay nandun po nakapaloob sa mga dinidiscuss namin at saka sa lecture na ipapasa namin na nasa Google Drive na pupuntahan nyo po kung kayo'y mag-aaral. And another thing po, kung kayo po ay interesadong mag-aral ng series of systematic theology, meron pong assignment o takdang aralin. Huwag po kayong matakot. Ibinibigay po yan sa time ng mentoring at sa GC po, kung kayo po ay mai-involve. So, and sa mentoring po, i-discuss po, din po natin yung mga clarification sa bawat Bible doctrine na inaaral natin. Katulad na lang po ng clarification na ito. Sinasabi niyo po ba, Pastor, na ang Arminian ay hindi maliligtas? Sa mentoring po yan, sa GC, online po natin i-discuss yan. Number 2, clarification sa Bible Doctrine 1. Sa mga Arminian na itinuturing na kulto ng karamihan, pero pwede po ba tayong mag-join o makipag-fellowship sa kanila? For clarification po sa GC po ito, mentoring. And number 3, sa mga Arminian po na malapit naman ang aral sa Biblia, kaya lang ang salvation nila ay salvation by free will o maliligtas sila by sinner's prayer o prayer of acceptance. Pwede po ba tayo makipag-join at makipag-fellowship sa kanila? Number 4, na clarification po sa mentoring natin mamaya, mga CDCC family. Sa mga moderate Calvinist, pwede po ba tayo makipag-fellowship sa kanila? Number 5, bakit, Pastor, mas pinaniniwalaan mong pinakamalapit na aral sa Biblia ang hyper-Calvinist of the 18th century kaysa sa moderate hyper-Calvinist of the 17th century? And then, ika-clarify din po natin yung katanungan na, Pastor, sinabi mo na ang pag-aaralan natin na pinakamalapit na systematic theology ay inilatag ni John Gill na 10 doktrinang napakalaga sa spiritual health and growth ng church at natin. Ibig bang sabihin, Pastor, na lahat ng turo ni John Gill ay i-embrace natin o magiging aral ng church natin o magiging aral ko? Ang sarap pong i-discuss nito.
Aral po tayo ng Bible School Online, a series of Bible course in systematic theology. Good day and God bless po sa ating lahat. Ako po ay mananalangin Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. May this video reach millions of Filipino peoples around the world, and we are praying you use this church to spread the truth and to tell the truth to all nations, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Good day and God bless po mga ka-truth seekers. Have a nice day po.